40 years ago to be exact. Sabi pa niya, magbuhat ka nga ng gamit at tripod, matuto kang mag-ilaw at magsaksak ng mikropono. Work is an equalizer. Sa trabaho, pantay-pantay tayong lahat. Saan ka man nag-aral. Ano nga ba kung UP kayo? I throw that same question to our graduates now. Ano ba ang ibig sabihin ng inyong UP education? Look no further. The answer is right here in the community within and around the campus. Hindi vacuum ang UP at mas lalong hindi ito ivory tower. Hindi mahirap i-connect ang ating mga pinag-aralan sa mga realidad ng buhay. Dahil katabi lang ng ating academic buildings o tambayan, ang mga tahanan at munting negosyo ng mga naghahanap buhay dito. Yung totoo. Yes. Yung totoo. Ngayong ka-graduate na kayo, bukod kay Mang Larry, kilala niyo man lang ba kung sino si Manong Fishball o si Manang Banana Cube? Yan ang merienda. Baka lang ibalik niyo sa akin yung tanong. Ikaw, Jessica, sinong naaalala mo? Si Mang Efren, yung nagtitinda ng prutas sa lumang SC o shopping center. Bago ito nasunog at naging mall. Ah! Galing ah! At syempre, walang nagdaan sa IMC o CMC o sa... Shout out! O sa Institute o College of Mass Communications o Communication noong time namin na hindi minahal si Aling Suming. Hello, ang dami kong shout out ah. Napakahirap kong sumulat ng speech, lalo na para sa university graduation ng UP Diliman. Para akong gumawa ulit ng thesis, kaya kinailangan ko rin ng advisor. Ang dati kong kasama sa GMA na si Jobart Bartolome ng UP Psychology Department at ng CMC o ng College of Media and Communication na ngayon. At ayon sa readings o mga babasahin na ibinigay niya tungkol sa mga konsepto ng loob at kapwa ni shout out ulit ni Dr. Virgilio Enriquez at na iba pang mga pag-aaral tungkol sa psikolohiyang Pilipino. Shout out! Ang sense of self natin mga Pilipino naiiba sa kanluranin o Western concept. Ang loob ay kasama ng kapwa, hindi hiwalay. Katulad ng kagandahan ng loob. Kapag sinabing maganda o mabuti ang iyong loob, ibig sabihin, ganun ka rin sa iyong kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin maganda o mabuti ang iyong loob kung hindi mo naman pinagmamalasakitan ang iyong kapwa. Konektado o magkaugnay ang loob at kapwa. Parang UP, kadugtong ng komunidad o lipunan. Ramdam ang bawat kibot o sigalot nito. Siguro medyo aligned dito yung sinabi ng kaibigan kong doktor na ang reseta o prescription for happiness is to stop thinking about yourself, to get out of yourself and help others. Sa mga unang araw na sinubukan kong isulat itong speech ko ngayon, umulan ng mga missile at bomba sa ilang bahagi ng Middle East. Kaya napaisip ako, sa takbo ng mga pangyayari ngayon sa mundo at kahit sa ating bansa, paano ko kaya kayo mabibigyan ng inspirasyon sa simula ng inyong professional life? Hanggang naalala ko, nakasama kayo sa mga batch na sinubok ng pandemic. Zoom ang naging classroom.
kahit nung meron ng hybrid classes. Sabi ng COMELEC, marami sa inyo ang bumoto sa katatapos na eleksyon. Bagamat hindi pa masabi kung meron na bang matatawag na youth vote ang Pilipinas. Gayunman, you guys made the difference. You were significant influencers. You are inspiring. With your voice, baka naman meron ng pag-asa. Sana kayo ang matagal nang hinihintay na pagbabago. Swerte rin pala ang inyong batch dahil sa pandemic, hindi na kayo ni-require na mag-bookcat. Otherwise, the data is daunting. For 2025, only 13% or only 13 out of every 100 students who took the UPCAT passed. It cannot be denied that a UP education is a privilege with the best teachers and learning resources. And, may I add, lambing lang naman to, at the expense of Filipino taxpayers, kahit yung mga hirap sa buhay. Oo, sinusumbatan ko kayo, kinokonsensya. Gentle reminder lang naman. Imposibleng hindi nyo sila mapapansin. The faces that you see on the streets, struggling to get to work, to make both ends meet, or just to make it home. Maaaring kayo rin mismo at ang inyong mga magulang, day in, day out, mga mandirigma sa kalsada at sa buhay. Oo, mataas ang expectation sa bawat isa sa inyo. Hindi para kayo mag-feeling entitled o superior, but to be humble and thankful. UP kayo, huwag maging mayabang. Yes. Magpasalamat, maging mapagkumbaba, stay grounded. Hindi tayo ng iba o nakaangat, kundi kaisa ng komunidad at ng lipunan. Trite but very apt sabihin, literally and figuratively, UP Diliman is a breath of fresh air. From my own experience, there is always a thing or two that inspires here. Kung hindi ang mga sunflower that bloom just in time for the graduation, it's the husband and wife who feed stray dogs sa likod po ng mga tindahan ng prutas sa may CP Garcia. Or some students near Project NOAA who feed stray cats naman. Or the families that picnic in the grass during weekends. Pag may trabaho na kayo, dalawin niyo pa rin sana ang campus. Tinanong ko si Vice Chancellor for Community Affairs, Jerwin Agpawa, kung bakit ako ang napili niyong maging speaker sa inyong graduation. Kung ang hanap niyo kasi ay inspirasyon, kaming mga journalists siguro ang pinaka-least inspiring. Madalas na bad news o mga malungkot na kwento ang hatid namin. Kasi raw, interesado kayo sa aking mga balita at kwento, na sa akin namang palagay, pwede nyo nga rin kapulutan ng aral. Heto na ang storytelling 101. Before March of 1989, chika o kwento sa akin ng isang enlisted man o sundalo sa press office ng Camp Aguinaldo na meron palang lugar sa karagatan ng Palawan na tinatawag na Spratly Islands. Siyempre, alam nyo na rin yun ngayon. Pero noon, kaunti pa lang akong nakakaalam at wala pang Google o ChatGPT. Ayon kay Sarge, hindi ko na po siya papangalanan, itinapon siya sa Spratlys bilang parusa nung siya'y nag-misbehave. Those were his own words. Iba na po yata patakaran ngayon ng militar. Sumakay kami sa maliit na eroplano ng Philippine Air Force kasama ng mga tiga-COMELEC na mga ngasiwa ng pagboto roon ng mga sundalo. Kaso hindi nakita ng aming mga piloto yung isla ng Pag-asa. Pagbalik namin ng Puerto Princesa City, nag-drift, yun po yung ginamit na term, daw kami. Sa madaling salita, nalihis ang daan sa ere o nawala.
Ang problema, wala pang modernong navigational device sa eroplano at halos naubusan na rin ito ng gasolina. Akala po namin katapusan na namin, kaya nag-iyakan na kami at nagdasal. Pero ang bait talaga ni Lord o masama kaming mga damo. Dalawa lang. Dahil out of the blue, may nakita kaming isla with an airstrip. Nakaligtas kami. Pero dahil wala pa noong cellphones at satellite phones, medyo natagalan bago yung nalaman sa Manila. Kaya ipinagdasal na raw kami at inihanda na rin ang aming obituaries. Ang headlines nga ng dyaryo nung nakabalik kami, Jessica, back from the dead. We live to tell the story. Nakapunta rin naman po ako ng ilang beses sa Spratlys na hanggang ngayon ay hot issue. Moral of the story, bukod sa may value at pakikipagmarites ko sa isang sundalo, relationships are important. Your lives will be richer if you include people who are not like you. Reach out to more people. Get out of your own circles or silos and echo chambers. Sa panahon ngayon na lahat tayo meron ng boses na pwede pang i-amplify o palakasin sa pamagitan ng social media, kailangan din nating makinig and listen well. Magugulat kayo sa mga pwede niyong malaman. Sa mga papasok sa negosyo o mga kumpanyang naglalako ng produkto o serbisyo, that's your marketing research. Sa mga gustong sumikat dyan, kaway-kaway, mga content creator. Uy, kaunti lang. Those are your followers or fan base. Sa amin sa media, it's knowing our audience or demographics. Sa ibang mga profesyon, it's knowing your customers or clients and their wants and needs. They are the people you will serve. Matuto tayong makibagay at makisalamuha, makipagkapwa. Again, loob at kapwa. UP at ang komunidad o lipunan. We are the equation. Kailangan magkasama. Minsan may tumawag sa akin na Calamity Jess. Puro raw kasi kalamidad o gulo ang aking mga coverage. Maligalig rin po kasi masyado ang bansa noon, from coup attempts in the mid-80s to the 90s. The most tragic calamities and disasters. Sa aking coverage ng giyera sa Afghanistan noong 2002, at sa pareho rin taon ng Israeli-Palestinian conflict, nakita ko na sa giyera wala talagang panalo. At ang laging talo, kung sino pa yung mahina at maliit. I interviewed victims with no one and nothing left after the strong earthquake in Baguio in 1990, the devastating floods in Ormoc City Leyte in 1991, and Super Typhoon Yolanda in Tacloban in 2013. Maaga pa lang, nagpahiwatig na ang kalikasan. Climate change is real and here sooner than we thought. Sa isang iglap, ganun-ganun lang pala, pwedeng mawala ang lahat-lahat, lalo na ang pinakamamahal sa buhay. Sabi ko noon, how could fate be so unkind? But people do move on in spite of everything. Survival, after all, is an instinct. It is what we are wired to do. At kapag nasa bingit ka pala ng peligro o kamatayan, when your life is on the line, you draw strength from other people. Huwag lang may isang paghinaan ng loob at lahat kayo bibigyan. I cannot claim sole credit for my body of work for the past 4 decades. That also belongs to every single person I have worked with at sa mga nakasama kong nakaligtas sa pinakamahirap at pinakadelikadong assignment. Kapag kayo'y nagtatrabaho na, pahalagahan niyo rin po sana ang inyong mga katrabaho. Mula sa mga maliliit
hanggang sa mga bossing, and never ever take advantage of the weaker and smaller among us. I would not have stumbled on another story, Kidneys for Sale, if an old acquaintance did not trust me enough to lead me and my team to one of the poorest neighborhoods in Tondo, Baseco Compound, where poor men were selling their kidneys to be translated to patients who have the money, including foreigners. Because of our expose, government now regulates kidney donations. Bawal na di umano ang kidneys for sale. Update, marami pa rin ho ang nagbibenta ng kanilang kidney. And based on our latest story on the same issue, sa tulong ng mga sindikato,